Kinzai! Kinzai! Magmadali, tapusin na ang trabaho. Huwag kalimutang patayin ang kuryente at isara ang pinto. Grabe naman. Kahit maliit na bagay, hindi pa rin mapagkakatiwalaan. Sige po, Madam Boss. May-ari, hindi na ako kumain ng ilang araw. Pakiusap, magpakita ka ng kabutihan. Bigyan mo ako ng mainit na sabaw. Ay nako, sa tindahan natin. Bakit puro mga ganitong cute? Ay nako, umalis ka na. Ay Kinzai, halika dito. Halika na. Paalisin mo siya. Ang dumi-dumi, nakakainis. Siguradong gutom na ang lola. Kain na agad siya. Batang lalaki. Mabait kang tao. Hala, dahan-dahan ka. Saan na naman tumakbo si Kinzai? Dumating na. Kumain ka ng dahan-dahan ha. Ay. Ang matanda. Ang bilis pa ng lakad. Ang barya na ito. Mukhang kakaiba ito. Hindi maaaring. Nainiwan ito ng matanda. Ibang dimensyon na bangko. Anong lugar ito? Ikaw. Kamusta ka? Dito ay. Kinzai. Sa wakas, dumating ka na. Matanda na akong ito. Matagal na kitang hinihintay. Gino. Gino. Ikaw pala iyon. Iyan ay. Anong lugar ito? Dito ay. Ang ibang dimensyon na bangko. At ako. Ang may-ari dito. Bangko. Katatapos ko lang. Hindi na kailangang alamin pa. Para sa lugar na ito ang espasyo at oras. Ay, isang uri ng malayang agos ng panahon at espasyo. Malapit na ang aking huling sandali. Kailangan kong humanap ng isang tao na magmamana ng salapi. At ikaw ang pinili ko. Ako. Hindi. Lola, baka nagkamali ka ng tao. Ako ay isang waiter lang. Wala akong alam na anuman. Matagal na kitang minamasdan. Sa iyong kabaitan. Sapat na upang pamunuan ito. Ano ito? Ibinigay mo sa matanda. Isang mangkok ng mahabang buhay na noodles. Ibabalik ko sa iyo. Sagana at mayaman sa lahat ng panahon. Basta't nais mo, lahat dito ay sa iyo. Ganito kalaking bangko ay sa akin. Diyos ko. Magkano kaya ito? Sandali. Itong matandang tao, hindi ba ito isang manloloko? Huwag mag-alala, hindi ako manloloko. At saka, sa iyong katayuan, anong maaring lokohin kita? Ah, ha. Nga. Yung matandang iyon, may punto rin naman. Ako na isang mahirap na batang ito, walang karapat-dapat na lokohin. At saka, sa ganitong kalaking bangko, hindi ka makakatakas. Lola, handa akong magmana dito. Huling pera bank. Hindi ang pera ang pinagbibili dito, kundi ang mga bagay sa mundo. Kahit na pati ang kaluluwa ng tao. Tandaan mo, may mga tao, gumagawa ng kayamanan gamit ang kaluluwa. May ilang tao, na gumagamit ng kayamanan para likhain ang kaluluwa. Nakakatawa na. Palagi nilang iniisip,
Palagi nilang iniisip na sila ang mga panalo. Ngunit hindi nila alam, yung nakakontrol sa sariling pagnanais. Ang tunay na panalo. Bangko ng iba't ibang mundo. Sa mundong ito, talagang may ganitong kamanghamanghang lugar. Itong bangko ng iba't ibang mundo, lahat ng transaksyon, ay umaasa sa tinatawag na, sa lugar ng transaksyon, anumang bagay, bumili at magbenta, matagal nang nakatakda ang presyo. At basta't may sapat na puntos ng transaksyon, makakamtan ko ang lahat. Yung matandang lalaki, bilang may-ari ng bangko, ay mayroon kang mahigit sa 10 milyong puntos ng transaksyon. Kaya, maaari ko bang gamitin ang mga puntos na ito? Ahem. Gamitin ang 1,000 puntos ng transaksyon. Papalitan ko ng pagtaas ng aking VE. Pakiramdam ko, hindi pa naranasan, malinaw at sariwa, ang aking isipan, mas malinaw kaysa kailanman. At totoo pala ito. Napakakamangha-mangha. Gagamitin ko ulit ang 1,000 puntos. Para iangat ang aking lakas, gagamitin ko ulit ang 1,000 puntos. Para palitan ang aking buhay. Ah! Hindi ba? Ito ang kapangyarihan ng superpowers. Haha. CJ, mula ngayon, ang Asimov Pawn Shop ay mapapantay sa mga batas ng mundo. At ako, magiging Diyos ng mundong ito. Bakit parang kontrabida ako? Ah! Yo, Kinzai, malapit na ang tapos ng trabaho. Alam mo pa rin pumunta dito. Totoo ka talaga, na iniisip mo na boss ka, hindi ba? Ang tingin ni Kinzai, bakit ganun kakilabot? Parang ang tingin niya sa akin ay puno ng pagwawalang bahala. Anong tinitingnan mo? Gusto mong makipag-away, di ba? Tanungin kita, kahapon ba? Inilabas mo ba yung noodles ko sa tindahan? Sa matandang yun. Alam mo ba, gaano karaming bakterya ang nasa katawan niya? Kung sakaling may mangyaring aksidente sa tindahan, kaya mo bang akuin ang responsibilidad? Kaya mo bang akuin ang responsibilidad? Ah, hindi ka pa rin nagsasalita, ano? Ako. Mula ngayon. Hindi na ako. Ang mga waiter dito. Ikaw. Wala ring karapatan na makialam sa akin. Ah. Ikaw. Sino ka ba talaga? Wag akong patayin. Anong ginawa mo sa akin? Gusto ko lang sabihin sa'yo. Nag-resign na ako. Nag-resign. Haha. Akala mo ba? Sino ka ba talaga? Kung iwanan mo ako, paano ka pa mabubuhay? Sasabihin ko, sa loob ng 3 araw. Ihingi ka ng tulong sa akin. Nakikita kong namamaga ang iyong noo. Ang iyong buhay. Siguro ay kalahating buwan na lang. Ay naku, anong kalokohan ang sinasabi mo? Naglakas loob kang sumpain ako. Kung maniniwala ka o hindi. Kung sakaling dumating ang panahon na ayaw mong 3, pwede kang lumapit sa akin. Baka makatulong ako. Makatutulong ako sa iyo. Ako. Umalis ka. Ay, wag mo akong sisihin na hindi kita sinabihan ah. Ang sahod mo ngayong buwan, hindi sapat para sa 1 buwan. Wag mong asahang makakakuha ka ng kahit sentimo. Walang anuman. Isipin mo na lang, na nauna, kung ibinigay sa iyo ang platinum. Ikaw. Si Sun Changkyu, ang pinakamayaman sa Jiangsheng, ay nagkaroon ng stroke. Sa kasalukuyan ay nasa ilalim ng pangangalaga. Krisis na ang sitwasyon. Sa pamilya Sun sa Jiangsheng, naghahanap ng barya na 10 milyon. Nagtatawag ng mga kilalang doktor sa buong mundo. Sa pamilya Sun sa Jiangsheng, maaaring ito ay isang magandang target. Ang hinaharap ay parang isang transaksyon. Kung ano ang ibibigay mo, iyan din ang matatanggap mo. At ako, ay handa na. Umalis ka na. Umalis ka na. Ano nang ginagawa mo dito? Umalis ka na, sobra na talaga.
Diyos ko, ito na ba? Ang yaman ng pamilya Sun. Ang apat na dakilang manggagamot ng Jiangnan. Ay narito. Maraming salamat sa inyong lahat, mga manggagamot. Muli, salamat sa inyo. Sa pagnanais na tumulong. Ang aking ama. Salamat. Walang anuman, Ginoo Sun. Ang pagliligtas ng tao ay parang pagliligtas sa apoy. Dali, dalhin mo ako. Sa harap ng matanda. CJ, mga Ginoo, pakiusap. Mukhang sakit ng matanda ay talagang malala na. Hindi ko alam kung ang apat na dakilang doktor ay makakabawi pa ng buhay ng matanda. Pangulo ng pamilyang Sun. Matanda. Ubos na ang langis at mamatay na ang ilaw. Baka kahit dumating pa ang mga Diyos. Hindi na siya maliligtas. Dr. Lee, pakiusap. Ililigtas mo po ba ang aking ama? Ang aming pamilya Sun ay handang magbayad ng kahit ano. Hindi dahil ayaw kong iligtas, kundi dahil may mga bagay na lampas na sa kakayahan ng doktor. Ang matanda ay nasa kapalaran na. Masyado ng maraming pera. Ang ginastos ninyo para lamang sa inyo. Tingnan ang tatlong lolo ko. Patawarin ninyo kami sa aming kakulangan. Pakiusap, Ginoo ng pamilya Sun. Ayusin agad ang mga huling gawain ng matanda. Para sa kanya. Tatay. Ang ibang pamilya sa Jiangsheng ay palaging nagmamasid ng matindi. Kung sakali po, lolo. Tatapos na ang pamilya Sun. Kahit ang apat na dakilang manggagamot ay walang magawa. Ano pa ba ang magagawa natin? Ipagbigay alam sa lahat ng miyembro ng pamilya. Simula ngayon, isara ng Sun pamilya ang kanilang mga pintuan. Ipinagpapasa ang lahat ng ari-arian. Tatay. Ito ang pawis ng mga tao ng Sun pamilya. Sa loob ng ilang henerasyon. Haha. Ano pang magagawa? Maliban na lang kung ang lolo mo maging maayos ang kalusugan. Kung hindi ang ibang pamilya. Madaling-madaling, mawawasak ang ating pamilya. Sun. Mukhang. Mga Ginoo, kayo ay nakatagpo ng ilang problema. Ang buhay at kamatayan, hindi kailanman ang katapusan. Kundi isang uri ng simula ng isang transaksyon. Akala ninyo, ang tatlong kamatayan ay katapusan. Pero sa mata ng ilang tao, isa lamang itong patas na laro. Kalakalan. Sino ka? Hindi ito ang lugar mo na dapat mong puntahan. Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga ay, ano ang mayahandog ko sa inyo? Ginoong Sun, kung nais mong mabuhay. Hindi naman ito imposibleng mangyari. Kabataan. Huwag kang basta-basta magsalita. Ginoong Sun, ay may nakatakdang kapalaran. Ano ang batayan mo para dito? Na magyabang. Ang kapalaran ay, lamang pusta sa kamay ng malakas. At ako, ay may hawak na susyan para mabali ang kapalaran. Sino ka? Dito ay ipinagbabawal ang pumasok sa bahay ni Sun. Sino ang pumayag na pumasok ka? Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga ay, makakatulong ako sa pamilya Sun. Anong klaseng baliw? Ang nangahas magsalita ng ganyan dito. Tawagin ang mga tao. Dalhin ninyo siya sa akin. Tumigil ka. Mukhang. Ang pamilya ng Sun. May matatalinong tao pa rin pala. Ginoo. Di ko alam kung ano ang meron ka. Na makakatulong sa amin ang pamilya ng Sun. Dapat mong malaman. Sang pamilya ng Sun ay isa sa mga pinakamayamang pamilya sa Jiangnan. Kung ikaw ay naniniwala lamang sa apat na ilog, ang magiging resulta ay tiyak na hindi mo kayang pasanin. Kung siya ay 3, ilang panahon pa kayang tulong ng inyong pamilya ng Sun, kayamanan, kapangyarihan. Isa lang itong panandali ang pangyayari. Anong sinasabi mong kalokohan? Sino nang magtatangkang magbanta sa lolo ko? Maniniwala ka ba o hindi? Gagawin kita ngayon. Mga tao, itataas. Itatakda. Sinabi ko na, nandito ako para tumulong. Sa pamilya ni Sun, hindi ko alam na may dumating na dakilang tao. Patawarin ninyo ang aking pagkukulang. Humihingi ako ng tulong sa isang dalubhasa para sa aking ama. Handang ialay ng Sun family ang lahat, para mapagpasalamat sa iyong kabutihan. Sana lang, may oras pa. Maghanda na kayo. Harapin ang gastos ng muling pagkabuhay. Ginoo, basta mailigtas ninyo ang aking ama. Kahit ano pa ang kapalit. Ang pamilya kong Sun ay handang magbayad. Ngunit ang kapalit ay hindi karaniwang ginto, pilak o mga alahas. Ginoo, ano man ang gusto mo, maaaring kong ipangako, kahit pa maghirap ng husto. Walang pagsisisi. Ginoo, patawarin mo ako sa aking pagsasalita. Matandang Sun ay malubha na ang karamdaman. Mahina ang pulso. Nawalan ng sigla.
Baka dumating na ang dakilang Diyos. Mahirap nang buhayin muli. Sigurado ka ba talaga? Ito'y muling pag-apoy. Ng apoy ng buhay. Para sa akin. Sadyang. Isang bagay na hindi sinasadya. Hindi ko alam kung saan galing. Ang galing ng isang dakilang tao. Matagal na akong nag-aaral ng medisina sa mundo. At marami na akong nakilala. Pero hindi pa ako nakakita ng ganito. Ginoo, kayo po. Bata at magaling na manggagamot. Hindi po ako doktor. Ako po ay isang negosyante. Na ang negosyo ay palitan ng bagay. Lahat ng bagay ay may halaga. Ang halaga ng buhay. Nakadepende sa kung gaano kalaki ang handa mong ibigay. Anong negosyante? Para sa akin, isa kang sinungaling. Napakahalaga ng buhay ng lolo ko. Ano ang ipapalit mo? Tumahimik ka. Huwag kang mag-alala, mataas na tao. Ang pamilya kong Sun. Kahit hindi ko masabing kayang tumbasan ang yaman ng isang bansa. Pero mayroon kaming maraming ari-arian. Basta mailigtas lang ang buhay ng tatay ko. Magkano ang hihingin mo? Basta kaya kong ibigay sa'yo. Pinuno ng pamilya Sun. Ako'y may paalala sa'yo. Sobrang karamdaman na ang lolo. Kung hayaan pa, na magpagamot ng walang ayos. Baka ngayong gabi pa lang. Hindi na niya kayanin. Tatay. Hindi ko pa nakita, na may taong kaya gamitin ang buhay. Bilang kapalit, parang isang alamat ito. Mas mabuti pang hayaan ang 4 na dakilang manggagamot. Maaari ko siyang iligtas. Ngunit, kailangang ipagpalit ng katumbas na bagay. Ang halaga ng buhay. Hindi kailanman pera. Ang maaaring sukatin. Ng mga tao. Pakiusap, ipaalam ninyo. Kung ano talaga ang kailangan naming ibigay. Oras. Alaala. Emosyon. Pati ang kaluluwa. Napaka-absurd. May ganitong kabaliwan sa mundo. Ikaw ay nag-udyok ng mga tao. Napaka-absurd. Sa inyong paningin. Ang 3 pagkamatay ay isang hindi maibabalik na wakas. At sa aking mga mata. Ito ay isang makatarungang kasunduan. Buhay. Tadhana. Sanhi at bunga. Lahat ay nasa aking control. Sinasabi ng napakaganda. Ngunit mga panlilin lang lamang ito. Kung may kakayahan ka, ipakita mo sa akin. Isang beses lang ang pagkakataon. Nasa inyo ang pagpili. Nasa inyong mga kamay. Kung hindi kayo naniniwala, umalis na ako agad. Pero, ang buhay ni Lolo Sun ay mamamatay ngayong gabi. Sa malamig na gabi, magwawakas. Mahal na tao, dito ay 1 bilyong piso sa cash. Basta't willing kang tumulong. Kahit na, mabuhay ang aking ama. Ang perang ito, ay sa iyo. Ito ang aming taos pusong alok mula sa pamilya namin. Ganitong kalaking pera, ay para palitan ang kanyang buhay. Sobra kayong inosente. Ikaw naman loloko, huwag masyadong gahaman. Ganito karaming pera. Sapat na para bilhin ang buhay mo. Ginoo ng pamilya Sun. Matagal na akong kilala sa larangan ng medisina. Hindi pa ako nakakita ng ganito. Maaari tayong baguhin ang kapalaran. Maliban kung siya ay isang dakilang diyosa. Paano mo nalaman na hindi ako ang dakilang diyosa na sinasabi mo? Dakilang diyosa. Ikaw, bata, parang nawala ka na sa katinuan, ah. Sa mga kalokohan na ito. Maniwala ka o hindi, gagawin kita ngayon. Tumahimik ka. Pakiusap, ipaalam mo sa akin. Napakadali. Gusto ko. Ang katapatan ng pamilya Sun. Mukhang hinahanap mo. Ang suwail na anak. Walang kaalaman ang batang ito. Patawarin mo siya, mataas na tao. Kung makakapagligtas ito sa buhay ng aking ama, handa ang pamilya Sun na maging tapat sa iyo. Walang ibang intensyon. Pirmahan ang kontratang ito ng kaluluwa. Mula ngayon, ang pamilya Sun ay magtatalaga ng tapat. Magpakailan pa man, hindi magtataksil. Kung susubukan nilang lumabag, maglalaho ang kanilang kaluluwa. Hindi na sila makakabawi sa kabilang buhay. Ako ang pipirma para sa pamilya Sun. Hindi ako karapat-dapat. Sino pa ang pwedeng pumirma? Tanging si Son Changku lang. Ang pwedeng pumirma para sa Sun family. Kaya ako. Ang pipirma para sa ama. Hindi pwedeng pumirma ang tatay. Hindi pa pumapayag si Lolo. Sa ganitong gawin, ibig sabihin kami ay, ibebenta mo ba ito sa mandaraya na ito? Ginoo ng pamilya Sun. Mag-isip ka ng mabuti. Hindi malinaw ang pinagmulan ng taong ito. Kakaiba ang paraan niya. Kung sakaling may mali sa proseso ng paggamot, baka magkaproblema. Ikaw nga, ay ang salarin ng pamilya Sun. Kung hindi ka naniniwala, hindi mo na kailangang pumirma. Isang beses lang ang pagkakataon. Nasa iyo ang desisyon. Nakapirma na ang kontrata.
Simula ngayon, kaluluwa at tubig. Mula ngayon, lahat ng miyembro ng pamilya Sun, sa loob ng isang siglo, ay magiging aking mga alipin. Kung lalabag man, maglalaho ang kanilang mga kaluluwa. Hindi na makakatawid sa kabilang buhay magpakailan paman. Nais maglingkod bilang tapat sa aking Panginoon. Panginoon, tulungan niyo po ang aking ama. Sa aking pangalan, bigyan ka ni Sun Changkyu. 3 taon na buhay. Alam ko na ikaw ay isang manloloko. Papapatayin na kita ngayon. Paano pwedeng mangyari ito? Ah, tatay. Gising ka na sa wakas. Ang saya-saya, tatay. Kamusta ang pakiramdam mo ngayon? Anong nangyari sa katawan ko? Bakit parang napakadali? Impossible. Hinding-hindi ito possible. Pulso ng matanda, ganito kalmado at malakas. Punong-puno ng enerhiya. Mas masigla pa kaysa sa mga batang may edad. Para itong isang himala sa medisina. Ang galing ni Papa. Anong nangyayari sa akin? Tatay. Si Ginoong Qin ang gumamit ng mahika para ibalik ka mula sa pinto ng kamatayan. Nakuha ka niya pabalik. Tulong sa walang kwentang doktor. Mga kaibigan, tara na po. Tara na, tara na. Maraming salamat, Ginoo Qin. Sa iyong pagtulong sa amin, lubos naming pinahalagahan. Hindi malilimutan ng pamilya Sun ang kabutihan mo. Mula ngayon, ang buong pamilya Sun, nangangako akong tapat na maglilingkod kay Ginoong Qin. Kung ako'y magkakaroon ng ibang isip, sumpain ako ng langit at lupa. Nangangako akong tapat na maglilingkod kay Ginoong Qin. Kung ako'y lalabag dito, handa akong tumanggap ng parusa mula sa langit. Lolo! Lolo! Gising ka na. Anong nangyayari? Yumuko ka. Mula ngayon, Ginoo Qin, siya ang aming Panginoon sa Sun pamilya. Sa buong Sun pamilya, tanging si Ginoo Qin ang sinusunod nila. Sun Wan. Si Sun Wan ay bumati kay Ginoong Qin. Maganda. Ang inyong katapatan, aking tinanggap. Ngunit dapat tandaan. Ang kasunduan ay nilagdaan. Huwag mangahas na lumabag. Mga kahihinatnan, hindi ninyo kayang pasanin. Sumpaan ang 3 katapatan kay Ginoong Qin. Bumangon ka na. Wan, mula ngayon. Sundan mo na lang. Si Ginoong Qin. Paglingkuran mo ng mabuti si Ginoong Qin. Hindi dapat magkaroon ng kahit kaunting kapabayaan. Naiintindihan mo ba? Lolo, bakit mo ako pinapunta sa kanya? Bakit naman? Ako ay isang graduate ng Harvard na elite. Paano ko magagawa iyon? Tumahimik ka. Ito ang utos ni Lolo. Ginoong Qin, ang kanyang pagkatao at paraan ay hindi mo dapat questionin. Mapalad ka na siya ay mapaglingkuran. Ito ay iyong biyaya at karangalan para sa aming pamilya Sun. Naiintindihan ko, Lolo. Ginoong Qin, kahit na hindi magaling ang apo ko. Pero sa likod mo, maging katulong. Sa tingin ko ay okay lang. Sana hindi mo siya maawaan. Lolo, tila nalilito ka na. Ako ay isang elite na nagtapos sa Harvard. Pinapagawa niya akong sundan ang taong ito. Bilang isang utusang babae. Ito ay talagang isang insulto sa akin. Mukhang maganda. Kaya naman ayos lang. Sobrang ganda. Si Ginoong Qin ay may interes sa ating anak na si Wan-er. Ito ay swerte ni Wan-er. At karangalan din ng ating pamilya. Huwag nang mag-atubili. Salamat, Ginoong Qin. Maraming salamat, Ginoong Qin. Wan-er, bakit hindi mo pa agad matandaan? Ang sinabi ni Ginoo Qin, ito ay parang utos mula sa langit. Kailangan mong sundin ng walang palya, kahit kaunti lang ang kapabayaan. Huwag mong sisihin si Lolo, kung hindi mo susundin. Hindi ka na niya tatanggapin bilang apo. Tatay, sige na, makinig ka sa Lolo. Mabilis, umalis ka na. Ipasa ang utos. Mula ngayon, Ginoong Qin, siya ang langit ng pamilyang Sun. Ang sinabi niya ay utos na parang kautusan ng hari. Lahat ay kailangang sumunod ng walang kondisyon. Kung hindi,
ay aalisin sa pamilyang Sun, at hindi na maaaring bumalik kailanman. Ama ito, aayusin ko na ito agad. Alanan. Ang mga paraan ni Ginoo Qin ay hindi kailanman may isip ng mga ordinaryong tao kung ang pamilya Sun ay makakakuha ng kanyang proteksyon. Ang pamilya naming Sun ay tiyak na mas unlad pa. 1-1. Kailangan mong maintindihan ang buong puso ni Lolo. Ginoo Qin, paano mo ako iniligtas si Lolo? Talagang nais kong malaman, hindi pagliligtas, kundi palitan. Ginoong Qin. Ginoong Qin, pakihinto muna. May kailangan si Dr. Elfi. Tulungan po ninyo ang pamamaraan ni Ginoong Sun. Parang himala talaga. Ako si Di Fangweng. Nagtatrabaho bilang manggagamot ng ilang dekada na. Hindi ko pa kailanman nakita ang ganitong pambihirang paraan ng pagbabago ng kapalaran. Hindi ka ba isang Diyos? Kung hindi, paano mo maisasalba ang isang tao mula sa panganib sa isang iglap? Hindi ako isang Diyos. Pero ang iyong kasanayan sa medisina, maari mo bang ituro ng kaunti? Handa akong magbayad ng kahit ano. Basta't ikaw ay magturo. Handa akong ibigay ang lahat. Nasabi ko na, hindi ako isang doktor. Ako ay isang negosyante. Ang aking ginagawa ay kalakalan ng kapalit ng mga bagay. Lahat ng bagay sa mundo ay maaaring ipagpalit. Kaya maaari tayong makipagpalitan. Basta tulungan mo ako. Handa akong ibuhos ang lahat. Maari. Pero, ano ang maibabayad mo? Handa akong manumpa ng 3 beses na tapat kay Ginoong Qin. Mula ngayon, ako si Ofangwing ay magiging iyo. Ano man ang utos mo. Ang pinakamagaling na manggagamot, sa Jiangnan si Oshenshi. Kailangang magtapat siya ng katapatan sa kanya. Sino ba talaga siya? Bakit pati si Dr. Elfi ay ganoon ang paggalang sa kanya? Ang iyong katapatan ay walang kahulugan sa akin. Basta't payagan mo ako, Ginoo. Kayamanan, katayuan at reputasyon. Hindi ko na kailangan ang mga ito. Pakiusap, Ginoo, ipagkaloob mo sa akin ang pinakamataas na sining ng medisina. Hindi sapat. Kung ganoon, ipagpapalit ko ang aking buhay. Basta makuha ko lang ang sining ng medisina. Kahit kaunting taon lang ng buhay ang mawala. Handa akong tanggapin iyon. Ang iyong buhay ay natitira na lang 2 taon. Hindi pa nga sapat. 2 taon. Paano pwedeng 2 taon lang? Hindi ito pwedeng mangyari. Paano pwedeng mangyari? Sino ang makakagawa nito? Nakikita mong naubusan na siya ng oras. Hindi kaya siya isang scammer. Pero, kagagaling lang niya sa pagligtas sa Lolo. Baka talaga siyang may espesyal na kakayahan. Baka naman. Talaga bang ganito? Wala na bang ibang paraan? Mukhang. Sa buhay ko, hindi na ako magiging mahusay na doktor. Sandali lang. Mayroon kang isang bagay na pwedeng ipagpalit. Anong bagay? Basta meron ako. Ihahandog ko. Sigurado ka ba sa bagay na ito? Ngunit ito ang pinakamahalaga mo sa buhay. Sigurado ako. Basta maging tunay na manggagamot, lahat ng bagay ko ay maaari kong isuko. Maganda. Kung ganoon, susuportahan kita. Ginoong Qin, basta't makakamit, kamanghamanghang galing sa medisina. Huwag nang sabihin na isang bagay lang. Kahit 10 o daan-daan pa. Handa akong tanggapin. Mangyaring sabihin mo ng diretso, Ginoo. Ang pinakamahalagang bagay mo. Hindi ang iyong yaman. At hindi rin ang iyong galing sa medisina. Kundi nakatago sa kaibuturan ng iyong puso. Kasama ang iyong yumaong asawa na si Eileen. Sa mga sandaling iyon. Paano mo nalaman ang mga ito? Tungkol sa akin at kay Eileen. Hindi ko kailanman ito nabanggit sa sinuman. Mas marami akong alam. Kaysa sa inaakala mo. Kumusta? Gagamitin mo ba ang mga alaala na ito? Upang makuha ang pinakamagaling na medisina. Sasang-ayon ka ba? Hindi. Ayaw ko. Iyan si Ilian. Ang natitirang alaala para sa akin. Kung wala na ang mga ito, anong silbi ko pang nabubuhay? Ginoo Qin, pwede bang magpalit tayo ng iba? Yung iba mong bagay. Nandito sa akin. Walang halaga. Walang halaga. Gamitin ang alaala para sa medisina. Tiyak na hindi ito. Isang katang-isip, di ba? Sino ba itong tao? Na ito talaga. Bakit kaya nang basahin ang puso ng tao? Kahit na. Alam ang nakaraan ni Ilse. Ilse, kung ganoon nga. Hindi na lang palitan. Ginoong Qin. Alian. Huwag mo akong sisihin. Ginoong Qin. Basta makuha ko ang kaalaman sa medisina. Wala na akong hihingin pa. Ayon sa iyong nais. Tara, magpalitan tayo.
Ikaw talaga. Huwag masyadong magpakaabala. Mahalaga ang kalusugan. Walang problema. Ang palayok na ito ng gamot, kailangan kong bantayan mismo. Alyan, alam mo ba? Basta't tayo, makaimbento ng gamot na ito. Makakapagligtas tayo ng mas maraming tao. Naniniwala ako sa'yo. Tiyak na magiging pinakamagaling na doktor ka sa mundo. Pasensya na, Alian. Hindi kita maililigtas. Isa akong doktor. Pero hindi ko mailigtas ang pinakamamahal ko. Walang problema. Sa puso ko. Lagi kang naging ang pinakamahusay na doktor. Pangako mo sa akin. Huwag kang susuko, ha? Alien. 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 Ngayon ka na. Nasa mundong ito. Unang Diyos ng medisina. Salamat, Ginoong Qin. Ngunit. Ngunit parang, nakalimutan ko ang maraming bagay. Nakalimutan ko ang maraming bagay. Talagang nakalimutan niya. Ang mga alaala. Nawala na lang ganun. Kinzai. Ano bang talaga ang ginawa mo? Alala. Tiyak na. Ang pinakapurong lakas. Ginoo Lisi. Ngayon talaga. Naging pinakamahusay na manggagamot sa buong mundo. Siyempre. Sa mundong ito. Walang sinuman. Na mas may mataas na kasanayan sa medisina kaysa sa kanya. Ngunit. Ngunit ano? Nakuha niya ang medisina. Ngunit nawala ang ugat ng pagiging manggagamot. Ugat ng pagiging manggagamot. Habag, isang taong kayang isuko. Maging ang pinakamamahal na alaala. Kayang magpagaling ng sakit. Ngunit hindi ng puso ng tao. Nagpapakamisteryoso ka na naman. Talaga bang iniisip mo na isa kang pilosopo? Malalaman mo rin balang araw. Sige na, ngayon. Ituloy na natin ang negosyo. Magnegosyo na tayo. Talaga bang may mas kakaibang tao pa kaysa kay Lao Li? Lahat ng bagay sa mundo, at lahat ng bagay sa mundo, ay negosyo. Basta't may tao, na may pagnanasa, ang aking pintuan ay laging nakabukas. Bakit ka pupunta sa ganitong lugar? Para sa anong transaksyon? Walang mabuting tao dito. Dito, ang mga pagnanasa ay pinakamarami, at pinakamadaling makagawa ng transaksyon. Tingnan mo, ang kanilang mga pagnanasa, parang apoy na naglalagablab. Ngunit kaya lang magbigay liwanag sa sariling kadiliman. Nais, bakit wala akong makita? Iyon ay dahil hindi mo pa natutunang tumingin. Wan. Bakit ka nandito sa ganitong lugar? Hindi ito para sa'yo. Ginoong Qin. Ito si Zhao Chenji, ang batang Panginoon ng pamilyang Zhou sa Magic City. Noong nag-aaral ako sa kolehiyo, palagi akong ginugulo nito. Isang abala. Oh. Wan. Sino itong cute na ito? Mukhang unggoy ang suot niya. Akala mo bagay siya sa ganitong lugar. Zhao Chenji, maging magalang ka sa pagsasalita. Ito ay si Ginoong Qin. Ginoong Qin. Ha. Bata, alam mo ba kung sino ako? Nagmamalakas ka na makasama si Wanwan ng ganito kalapit. Wala ka ng ibang magawa. Ikaw. Anong klaseng tingin yan? Kung meron kang gustong bagay, pwede kang makipagpalitan sa akin. Makipagnegosyo sa'yo. Karapat-dapat ka ba? Maliban na lang kung makipagkumpetensya ako sa'yo. Tingnan natin ang susunod na laban. Sino ang mananalo? Pwede naman. Pinili ko si Taishan. Pinili ko siya. Isang tao na natalo na ng 1-0 beses. Sigurado ka bang walang mali? Kung makakatagal siya ng isang round, ituturing kitang panalo. Mananalo siya. CJ. Sige, ganap na natin. Kung sino man ang talo, kailangan yumuko at magpaalam sa kabila. May lakas ng loob ka ba? Ikaw ang magpapasya. CJ. Ginoo Qin. Si Taishan ay pinakamalakas naman na laro dito. Yung pinili mo. Mukhang hindi niya kakayanin. Panalo o talo, hindi kailanman nakasalalay sa itsura.
Labanan mo siya ng 3. Ay, batang-bata. Mukhang, hindi maganda ang pagpili mo ng tao. Medyo karaniwan ba? Ganito bang tao? Ang karapat-dapat na tumayo sa entablado. Tapos na. Ang Taishan ay 1-0 beses na kampiyon. Kung ganito ang mangyayari, tiyak na talo siya, walang duda. Hindi siya matatalo. Kailangan niya ng panalo. Parang kailangan ng tao ng paghinga. Taishan, hindi ka ba kumain? Ayokong makita siya, na nakatayo sa entablado. Taishan, bigyan mo ako ng 3 niya. Kung may mangyari, ako ang bahala. Ngayon, 3 na ba ito? Pasensya na, kapatid. Nangako ako sa'yo. Tiyak na mananalo ako. Kuya, pupunta ka na namang makipagbuno. Siguradong mananalo ako sa pagkakataong ito. Kikita ako, para sa iyong gamutan. Huwag kang pumunta. Natatakot akong masaktan ka. Huwag mag-alala. Tiyak na mananalo. Tiyak na mananalo. Tiyak na gagaling ang sakit mo. Dapat mag-ingat ka. Taishan, gawin mo siya. Pukpukin mo siya. Tiyak. Tao ka ba o multo? Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga ay, may pangako ka pang hindi natutupad. Nangako ako sa kapatid ko. Hindi ako pwedeng matalo. Kailangan kong manalo. Kung ganon, tumayo ka. Tuparin mo ang iyong pangako. Gusto mo pa bang manalo? Sa laban na ito, para iligtas ang iyong kapatid na babae. Kailangan kong manalo. Dapat akong manalo. Simula ngayon, magsisilbi ka sa akin. Maging aking kasunduan. Handa ka bang? Ako si Santo. Nais kong maglingkod sa iyo. Natapos na ang kasunduan. Ay naku, anong sinasakyan nyo? Impossible. Hindi ito possible. Kayo, siguradong nandaya kayo. Nakatakda na ang resulta. Kailangan mo nang tuparin ang kasunduan. Anong kasunduan? Isa lang itong laban sa boxing. Hindi ito maituturing na mahalaga. Gusto mong tumakas sa utang. Zhou Xiao, tanggapin ang pagkatalo. Tuparin ang pangako. Ano ka ba? Sino ka para mag-utos sa akin? Ako ay mula sa Magic City. Panganay ng Zhou pamilya. Subukan mo akong galawin. Tama. Zhou Xiao, talaga namang, hindi ka iiyak hanggat di mo nakikita ang kabaong. Sangtuo, kumilos ka. Gagawin mo ba? Ako ang nakababatang tagapagmana ng Zhou pamilya. Subukan mo akong galawin. Lahat kayo ay sasama sa akin. Zhou Xiao, noon, ikaw, ay mataas ang tingin sa sarili. Ngayon, parang aso na nawalan ng tirahan. Nakakatawa nga. Lumuhod ka. Magdasal ka. Aamin ka sa pagkakamali. Ginoong Qin, mas mabuti siguro huwag na lang. Malakas ang impluensya ng pamilya Zhou sa mudu. Para sa ganitong maliit na bagay, makipagtalo sa kanila. Hindi ito sulit. Utang ay dapat bayaran. Ito ay isang obligasyon. Walang sinuman ang makakautang sa akin. Ngayon, kailangan kong umalis. Akala mo, sa kakayahan nyo ito, anong magagawa ko? Managinip. Lumayo ka. Kung hindi, huwag mong sisihin kung hindi ako magpapakita ng awa. Yumuko ka. Amoy mo na, hampas lupa. May lakas ka bang harangin ako? Alam mo ba kung sino ako? Ginoong Qin. Hindi maganda kung lumala ang sitwasyon. Kung sakaling maghiganti ang pamilya Zhou, hindi natin kayang isipin ang magiging resulta. Wala siyang karapatang maghiganti. Kung matalino ka, aalis ka na lang. Bibigyan kita ng 10 beses na sahod para sumama ka sa akin. Iingatan ka sa yaman at kayamanan. Tumingin ka sa lupa. Hanapin si San.
Ay naku. Bitawan mo. Bitawan mo na. Titingala ka ba o hindi? Titingin ako sa lupa. Kinzai. Talaga bang, gusto mong makipag-away sa akin ng walang katapusan? Ang galit ng pamilya Zhu. Hindi mo kayang tiisin. Ang utang ay kailangang bayaran. Ang sanhi at bunga ay umiikot. Walang sinuman ang makakatakas. Tungkol sa galit ng pamilya Zhu. Sa paningin ko, ito ay isang pakikibaka lang ng mga langgam. CJ. Kinzai, naalala kita. Hindi pa tapos ang usapan natin ngayon. Okay na ba ngayon? Umalis ka na. Agad na maghanap ng tao. Kailangan ko sila tatlo. Ginoong Qin, bago ako maging tapat sa iyo, maari bang makapunta ako sa ospital? Sangtuo, nasaktan ka ba? Bakit hindi mo sinabi kanina? Hindi ako iyon. Ang kapatid kong babae. May kakaibang sakit siya. Sabi ng doktor, malapit na siyang mawala. Ang laban ngayon, para rin kumita ng pera. Gamutin mo siya. Dalhin mo siya. Maraming salamat, Ginoong Qin. Pakiusap, ililigtas mo ba ang kapatid kong babae? Malapit na siyang mamatay. Wala na talaga akong ibang paraan. Tadhana ang bahala. Ang kayamanan ay nasa langit. Ang mga patakaran sa mundong ito, parang walang puso. Ngunit may sariling dahilan. Ginoo Qin, maari mo ba siyang mailigtas? Ang buhay ng tao, hindi nakasalalay sa haba nito. At sa kahulugan nito, siya na lang ang natira mong kamag-anak. Tama. Basta't mabubuhay siya. Handa akong ialay. Lahat ng meron ako. Sila'y nananatiling inosente. Ang kanyang kapalaran, dapat sana ay dito na nagtatapos. 3 oras mula ngayon, ang kanyang buhay, ay ganap ng mawawala. Sayang. Hindi, Ginoo. Tiiyak na may paraan ka. Pakiusap, iligtas mo siya. Gagawin ko ang kahit ano. Maaari mong iligtas siya. Ngunit ang kapalit ay, ang natitirang kabataan niya. Kapalit ng 30 taon ng buhay. Kamusta ka? Sigurado akong nagugutom ka na. Kumain ka muna. Dadalahin kita sa ospital mamaya. Anong balak mo? Kuya, gusto ko. Gusto kong mabuhay. Ginoong Qin, makipagkalakalan tayo. Kasalukuyang configuration default configuration. Salamat, Ginoong Qin. Ano ang pakiramdam mo? Kapatid, ayos lang ako. Sobrang ayos. Umalis ka. Ning. Paano ka naging ganito? Kuya, ayos lang ako. Mas mabuti pa ako kaysa dati. Ang kanyang inosente ang naging tanikala niya. Ang kapalit ay isang bagong simula. Sangtuo, ito ang pinili mo. Bakit ka nagbago? Ganon ang mabagsik na lobo. Noon kang ikaw, na tinatapakan ang 3 langgam. Kuya, hindi kailangan ng mundo ang kabaitan. Ang tanging paraan ay alisin ang mga hadlang. Doon nakasalalay ang paraan ng pag-survive. Ginoong Qin, pwede pa ba ang muling maging katulad niya dati? Yung palaging umiiyak at tumatawa. Na inosente at mabait na siningning. Maaari pa bang bumalik kapag nagsimula ang kasunduan? Hindi na ito maaring baliktarin. Ang kanyang kabutihan, nawala na ng tuluyan. Hindi ito ang kapatid kong babae, na dapat ay ganito. Siya ay napakapayak, napakabuti.
Santo, sa kabutihang palad, buhay pa ang kapatid. Basta't buhay pa. May pag-asa pa. Kuya, hindi ba mas mabuti ang mabuhay? Noon ako. Nakahiga lang sa kama ng ospital. Walang magawa. Ngayon ako. Hindi ba baba, kaya ko nang protektahan ang sarili. Protektahan kita. Ayaw ko lang sana, na maging ganito ka. Ayaw kong mawala ang pagiging inosente mo. Yung warmth na iyon. Hindi ako kayang iligtas ng pagiging inosente ko. Hindi rin kita kayang iligtas. Ganito talaga kasakit ang realidad. Tama ka. Basta't ikaw ay buhay. Ayos lang ang lahat. Kahit ano pa ang mangyari sa iyo. Ikaw pa rin ang aking kapatid na babae. Ah! Ginoong Qin, binibining Son. May labas na mahigit 10 tao. Hindi tayo pwedeng makipaglaban ng basta-basta. Tama. Parang wala nang ingay sa labas. Ayos lang. Ako lang. Pinanatili ko lang ang oras. Sino ba ang mga pumatay na ito? Sino ang nagpadala sa kanila? Si Zhao Chengyi kaya? Hindi na mahalaga yan. Kailangan na nating umalis. Ano man ang mangyari, palagi kitang sasamahan. Kahit magbago ka pa, ikaw pa rin, ang paborito kong kapatid. Tara na, wag nang mag-aksaya ng oras. Ginoong Qin, ito ay lahat dahil sa inyo. Ito ay wala kundi ilang mga insekto. Ang tunay na utak sa likod nito ay ibang tao. Ginoong Qin, huwag po kayong mag-alala. Aayusin ko na ito. Ipapatingin ko sa pamilya namin. Hello, pa. Opo, yung grupo ng mga mamamatay tao. Dumaan sila sa mga koneksyon ng pamilya Zhu. Pumunta sa Jiangsheng. Zhao Chengji. Ngayon ay talagang nais niyang maghiganti kay Ginoong Qin. Naiintindihan ko, tatay, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang suportahan si Ginoong Qin. Opo. At saka, Ginoong Qin, ay isang mahalagang panauhin ng aming pamilya soon. At siya rin ang aming pag-asa. Kahit ano pa ang kailangan niya mula sa iyo. Dapat mo siyang pagbigyan. Pati na rin. Pati na ang pagsilbi sa kama. Kailangan mo ring, walang pag-aalinlangan na pumayag. Tatay, ano ang sinasabi ninyo? Napakahalaga ni Ginoong Qin sa pamilya namin. Ngayon, dapat mong maintindihan ang iyong responsibilidad. Opo, tatay. Nahanap na. Ginoong Qin. Siya si Zhao Chengji. Hindi niya matanggap ang nangyari. Kaya naghiganti siya. Inaasahan na iyon. Si Zhao Chengji ay mula sa Mudu, ang panganay na anak ng pamilya Zhu. Sikat siya sa pagbabalik ng sama ng loob. Maging problema kapag siya ang nagmasid. Iminumungkahi ko, na agad na makipag-ugnayan sa lolo ko. Siya ang humarap. Makipag-ugnayan sa pinuno ng pamilya Zhu. Si Zhu Hongtu ang mamamagitan. Ganoon, marahil ay mapipigilan. Ang paghihiganti ni Zhao Chengji. Hindi kailangang maging komplikado. Ginoong Qin, gagawin ko ang lahat para matugunan kayo. Kahit ano paman, ang inyong pangangailangan. Tutugunan ko lahat iyon. Alaynan. Alaynan. Son Juan, anong nararamdaman mo? Parang may mali. Wala. Medyo kinakabahan lang ako. Wala. Medyo kinakabahan lang ako. Sabihin mo na, saan nakatira si Zhu Chengji? Ginoong Qin, gusto mong personal na hanapin si Zhu Chengji. May mga bagay, mas gusto kong, ako na lang ang gagawa. Ginoong Qin, si Zhao Chengji ngayon, ay nasa villa ng pamilya Zhou sa Jiangsheng. Doon ay mahigpit ang seguridad. Natatakot ako, na hindi ito isang lugar, na madali nating mapapasok. Sang tuo, sumama ka sa akin. Si Ginoong Qin. Kung hindi man si Ginoong Qin, hintayin natin na dumating ang lolo ko. Sabay tayong pumunta. Yung si Zhao Chengji. Maasim at tuso, baka hindi ka agad kausapin. At saka nga, villa ng Zhao, sa gitna ng pamilya Zhu. Nagpa siya kaming pumunta ng walang pag-iisip. Napakadelikado nyon. Hindi pa siya karapat-dapat. Tanggihan ako. Ikaw, hindi mo ba planong patayin siya?
Ginoong Qin, sandali lang. Hindi ka pwedeng umalis. Hindi pwedeng tatlo si Zhao Chenji. Kailangan niyang maging tatlo. Hindi titigil ang pamilyang Zhao. Magiging komplikado ang sitwasyon. Ang pamilyang Zhou ay parang lungga ng dragon at tigre. Kahit gaano pa sila kalakas, hindi mo dapat gawin yan ng padalos-dalos. Si Ginoong Qin ay isang Diyos. Ang dapat ikabahala ay ang pamilyang Zhou. Isa na namang na-brainwash. Kahit gaano pa siya kalakas, hindi dapat ganyan. Masyadong tiwala sa sarili. Kailangan kong sabihin sa lolo ko. Lolo, si Ginoong Qin ba? Masyadong padalos-dalos. Maraming bihasa sa villa ng pamilyang Zhou. Kung hindi tayo kikilos ngayon, baka magkaroon ng malaking problema. Ipasa ang utos ko. Tipunin ang lahat ng tauhan. Pumunta sa bahay ng pamilya Zhou. Tatay, sa huli ang pamilyang Zhou ay isa sa mga pinakamayamang pamilya sa Shanghai. Dapat ba tayong maging magalang muna bago makipag-away? Baka makasakit tayo sa pamilya Zhou. At ang mga kahihinatnan ay hindi natin kayang isipin. Gulo, ngayon ang angka ng Sun. Tanging tapat lamang kay Ginoong Qin. Sino mang tao na hindi pabor kay Ginoong Qin ay siyang ikatlong kaaway ng Sun. Kahit na ang angka ng Zhou ay hindi rin ligtas. Ito ay ang ama. Sangning, hindi ka ba kailanman nag-aalala? Iyon ang villa ng Zhou family. Si Ginoong Qin ay parang Diyos. Ang kailangang mag-alala ay ang Zhou family. Muling ito ang sinasabi. Ginoong Qin, kahit gaano siya kagaling, tao pa rin siya. Lolo, pupunta rin ako. Hindi ko pwedeng hayaan si Ginoong Qin na mag-isa sa panganib. CJ, Warner. Tunay ng anak ako ng angka ng aking pamilya. Pumunta ka na. Tandaan mo, unahin natin ang kaligtasan ni Ginoong Qin. Mas importante ang kanyang kaligtasan. Si Lolo. Ginoong Qin, dito ang bakasyonan ng pamilya Zhou. Pasok. Tumigil ka. Dito ay pribadong lupa. Bawal pumasok. Kung hindi ka aalis, babarilin kita. Tigil. Ito. Ginoong Qin, ano ang susunod na gagawin? Umalis na tayo. Zhou Xiao. Bakit palagi kang nakatingin sa cellphone? Siguro ba ang cellphone mas mahalaga pa sa akin? Parang may mali talaga. Yung ipinadala natin, walang kahit isang balita. Zhou Xiao, ikaw nga. Pero galing ka sa isang napaka-prestihiyosong pamilya. Isang nangungunang tao. Sino ba ang aakalang lalapit sa iyo? Bukod pa rito, ang mga bodyguard mo. Bawat isa ay eksperto. Sino ba ang makakapasok dito? Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Halika. Hayaan mong dalhin kita para mag-relax. Alaynan. Tama ka. Halika na, mahal. Ngayon ay sobrang galit ko. Ginoong Qin, ang kwarto ni Zhou Chenji. Nasa unahan lang. Sino kayo? Kayo, paano kayo nakapasok? Tawagin ang tao, tawagin ang tao. Nasaan ang mga bodyguard ko? Kinzai, anong ginawa mo sa kanila? Ang tanong na iyan. Pagkatapos ng 3 araw mo, pwede mo na silang tanungin ng personal. Kinzai, huwag kang gagawa ng kalokohan. Dito ay pamilya Zhou. Huwag mong subukan akong gambalain. Hindi ka palalampasin ng pamilya Zhou. Pamilya Zhou, dinye. Sa mata ko, isa lang kayong mga insekto. Huwag kang magulo. Sangtuo. Gusto mo bang maging baliw kasama siya? Zhou Xiao, nagkakamali ka. Ang siniservisyuhan ko ay si Ginoong Qin lamang. Ikaw. Zhou Xiao, tayo. Ano ang gagawin natin ngayon? Kinzai, ano ba talaga ang gusto mo? Pera at kapangyarihan. Maaari kong ibigay sa iyo ang lahat. Ngunit ang gusto ko, hindi mo kayang ibigay.
Ikaw, Zhao Chenji. Dumating na ang oras mo. Kapatid Qin, mag-usap tayo ng maayos. Wala namang malalim na galit sa atin. Di ba? Walang galit. Zhou Xiao. Kaninang hapon, naghahanap ka pa ng mamamatay tao para harapin ako, hindi ba? Iyon. Isang pagkakamali lang ng aking tauhan. Hindi ako alam tungkol dito. Ipapasa ko na ang utos ngayon din. Tumigil ka agad sa paghahanap sa'yo. Paano? Ano nang nangyayari? Bakit hindi matawagan? Huwag na. Hindi na ako makikipag-away sa tatlo. Ginoong Qin, nagkakamali ako. Ako, talagang nagkamali ako. Hindi na ako mangahas muli. Nalabanan ka. Huwag mo sanang isama ang maliliit na pagkakamali. Patawarin mo ako. Ako ang bunsong anak ng pamilyang Zhu. Kung papatayin mo ako, tiyak na hindi ka pakakawala ng pamilyang Zhu. Kung ang pamilya Zhu ay magtangkang maghiganti. Hindi ako magdadalawang isip. Wasakin ang buong ang kanila. Huwag niyo akong papatayin. Akala niyo talaga, wala akong pamproteksyon sa sarili. Sino ba kayo natatawirin ang teritoryo ko? Qinzhai, matapang ka ba? Qinzhai, talagang hinahanap mo si San. Kahit gaano pa kagaling si Sang Tuo sa laban. Hindi siya kasing lakas ng baril. Tunay ngang mabuting tao siya. Sayang lang at napili ang maling amo. Ah, tama nga pala, Qinzhai. Hindi ba gusto mo makitang lumuluhod ang tao? Ngayon, lumuhod ka sa harap ko. Hanggang sa huli, hindi pa rin tiyak ang lahat. Kung hindi ka luluhod, patayin ko na siya ngayon. Bumunot ka na ng baril ngayon. Ikaw ang pangatlo. Ha 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 ha. Alam mo ba kung ano ang sinasabi mo? Bumunot na ako ng baril ngayon. Titingnan ko kung sino talaga. Ikaw ang tatlo o ako ang tatlo. Tumigil ka. Huwag mong saktan si Ginoo Qin. Huwag mong saktan si Ginoo Qin. Ginoo Qin, ang aking alipin ay huli sa pagdating. Mangyaring patawan ninyo ako sa parusa. Saktong-sakto ang iyong pagdating. Puno ng pamilya Sun sa Jiangsheng. Sun Changqiu. Nalilito ka na ba? Pinaglilingkuran mo pa ang iba. Bata pa. Bata pa. Ano ba ang alam mo? Si Ginoong Qin ay isang Diyos. Langit ng Jiangsheng. Siya, pwe. At ang langit ng Jiangsheng. Bakit ang pamilya Zhao ko ay hindi kailanman nakarinig ng ganitong langit? Iyan ay dahil kayo ay mga palaka sa ilalim ng balon. Walang kamalayan. Ginoong Qin, may kaugnayan ako sa pamilya Zhu. Ang mga pagkakamali ni Zhou Chenji. Pwede bang huwag na itong ikasama sa pamilya Zhu? Basta siya ay magpakamatay. Hindi ko na siya papanagutin. Pamilya Zhu. Malaking utang na loob, Ginoong Qin. Ako ang magpapasalamat sa pamilya Zhu. Narinig mo ba? Bakit hindi ka pa nagpakamatay? Gamitin mo ang tatlo mo para paginhawain ang galit ni Ginoong Qin. Ako. Magpapakamatay. Sun Changqiu, nalilito ka na ba? Si Ginoong Qin ay tunay na Diyos na makapagbigay sa inyo ng pagkakataon. Ay isang biyaya mula sa langit. Tunay na Diyos. Mabuti, kaya't ngayon ay papatayin ko ang Diyos. Kaya't ngayon ay papatayin ko ang Diyos. Nakakita na ako ng multo. Grabe, para itong isang himala. Si Ginoong Qin ba? Tulad ng sinabi Lolo, na isang Diyos. Ikaw. Ikaw ba tao o multo? Itong tanong.
Sasagot ang hari ng impyerno sa iyo. Huwag mo akong patayin. Ginoong Qin, nagkamali ako. Talagang alam kong nagkamali ako. Ginoong Sun, tulungan mo ako. Ginoong Sun, ang lolo ko ay iyong matagal nang kasama sa laban. Si Sun Changqiu. Huwag kalimutan. Sino ang iyong siniservisyuhan? Mahal na bata. Sino bang nag-utos sa iyo na makipag-away sa Diyos? Ang mga kidlat at ulan ay biyaya mula sa langit. Sa susunod na buhay, huwag nang gumawa ng kalokohan. Zhou Xiao. Ayusin mo na lang ang natitirang mga bagay. Ito ay tungkol kay Ginoong Qin. Wan. Tandaan mo, ano man ang mangyari. Kailangan mong manumpa ng 3 beses ng katapatan kay Ginoong Qin. Si Lolo iyon. Dito. Ito ang ibang dimensyon na bangko. Mula ngayon, ito ang lugar kung saan kayo magtatrabaho. Diyos ko, hindi pa ako nakapunta sa ganitong kamanghamanghang lugar. Mula ngayon ang inyong gawain ay naipaalam agad sa buong mundo. Ang idiot na bangko. Ginoong Qin, huwag kayong mag-alala. Sa kapangyarihan ng aming pamilya Sun, tinitiyak namin na sa loob ng 3 araw, ang buong mataas na lipunan ng Jiangsheng. Malalaman ng lahat ang Yidu Money Exchange. Maliban sa mga nasa mataas na lipunan, mula sa lahat ng antas ng buhay, kahit sino, ay pwedeng pumunta sa Yidu Money Exchange para makipagtransaksyon. Ang mga taong ito, ipapaubaya ko sa iyo ang pag-aasikaso nito. Si Ginoong Qin po ito. Ginoong Qin, ibang dimensyon na bangko. Talaga bang lahat ay pwedeng ipagpalitan? Tama. Kahit kapangyarihan o kayamanan, kalusugan at buhay pa rin. Basta kayang bayaran. Sa aking bangko ng ibang dimensyon, matutugunan namin. Ginoong Qin, gusto kitang hilingang iligtas ang isang tao. Mataas ang kanyang katayuan. Siguradong kaya niyang magbayad. Magaling. Tara na, umalis na tayo. Ginoo Qin, ang kaibigan ko po, ay ang hari ng bangka sa Jiangsheng. Ang nag-iisang anak na babae ng Longjiang. Mula pagkabata, may sakit na isang uri, isang kakaibang sakit sa dugo. Ganun ba? Tingin ko, marahil hindi ganun kasimple. Anong nangyayari, Ginoo Qin? Xiao Wan, ikaw ba'y nandito para kay Yue? Itong tao ay Uncle Long. Ito po si Ginoong Qin. Inimbitahan ko siya ng espesyal para tulungan gamutin si Yue. Xiao Wan, ang kabutihan mo. Lubos kong na-appreciate, Xiao Wan. O Fang Weng, Dr. Li. Nasa loob siya ng nagpapagamot. Tito Long, wala akong ibang ibig sabihin. Gusto ko lang makita si Yue. Sige nga. Pumasok ka na. Si Dr. Li ay taga Jiangnan. Ang pinakamahusay na doktor ay gumagamit ng bagong paraan ng paggamot para gamutin ang sakit ni Xiao Wei. Ipagpatuloy mo. Hayaan mo akong makita kung paano ang iyong medisina ngayon. Dr. Li, kumusta ang aking anak na babae? Gamit ang aking pamamaraan ng pagtuso, naipasa ko na ang mga daluyan ng dugo sa buong katawan ni Ginang Long. Ngunit nararamdaman ko, tila hindi pa rin siya magigising. Ano ibig sabihin nun? Ano ang ibig sabihin ng hindi magising? Hindi ako sigurado tungkol dito. Ang pagkahimatay niya ngayon, hindi, dahil sa sakit sa tingin ko. Hindi ito dahil sa sakit. Dr. Li, hindi ba ikaw ang hindi makapagpagaling sa anak ko? Sadyang kalokohan ang sinasabi mo. Walang ganitong posibilidad. Ako ang pinakakilalang manggagamot sa panahon ngayon. May hangganan ang mga sinasabi ko. Kung hindi mo magagamot ang aking anak na babae, hindi kita palalampasin. Sandali, tama si Ginoong Yi Fang. Nakuha ang kanyang kaluluwa. Ito pala ang nangyari. Kaya pala, sabi ko nga, Miss Yue, bakit parang walang buhay? Nagpapanggap na may kapangyarihan. Xiao Wan, ito ang doktor na inarkila mo. Sa tingin ko, siya ay isang magnanakaw. Lumapit kayo. Palayasin ninyo ang magnanakaw na ito.
Lahat ng bagay sa mundo. Hindi palaging totoo ang nakikita ng mata. Hindi palaging totoo ang nararamdaman ng puso. Ginoong Dragon. Bakit pa? Husgahan batay sa panlabas na anyo. Ang kaluluwa ay hiwalay sa katawan. Parang saranggola na naputol ang tali. Mukhang walang bakas na mahahanap. Ngunit may sariling landas ito. Ang kaluluwa ni Binibining Long ay simpleng inagaw lamang ng iba. Pinilit lang siyang dinala. Tunay ngang isang dalubhasa si Ginoong Qin. Sa isang tingin, agad niyang naunawaan ang lihim. Tito Long, hindi siya isang ordinaryong tao si Ginoong Qin. Sigurado akong may paraan siya na maililigtas si Yue. CJ, kung mayaangat mo ang buhay ng anak ko. Siyempre, ako'y magbibigay ng malaking gantimpala. Hindi na kailangan ng gantimpala. Ako'y narito upang lutasin ang isang sanhi at bunga. Kaluluwa sa kaluluwa, espiritu sa espiritu, buhay at kamatayan. May sarili itong siklo. Tatay Long, si Ginoong Qin ay isang Diyos. Noong una, ang lolo ko ay nailigtas niya. Ikaw, maaari niyang iligtas ang aking anak na babae. Kaya kong ayusin ang kanyang kalagayan. Nakita ko na noon, si Ginoong Qin na kumikilos. Talagang, hindi pangkaraniwan ang kanyang paraan. Naniniwala ako na kaya niyang pagalingin si Binibining Long. CJ, pakiusap, doktor. Gamutin mo ang aking anak na babae. Dalhin siya rito. Kung maililigtas mo ang aking anak, handa akong magbayad ng 10 beses na halaga. Hindi ko kailangan ng pera. Kailangan kita. Gumawa tayo ng isang kasunduan. Kasunduan? Anong kasunduan? Magpakilala muna ako. Ako ang tagapangasiwa ng idiotong bangko. Ang namamahala. Hindi ako nagpapagaling o nagliligtas ng tao. Ang ginagawa ko ay kalakalang palitan ng bagay. Gusto kong iligtas ang anak mong babae. Hindi sapat ang pera. Walang silbi iyon. Kaguluhan. Sabi mo, ano ang gusto mo kung hindi pera? Gusto kita. Ang hari ng mga barko sa Jiangsheng. Kalahating buhay ng kapalaran. Ano? Kalahating buhay ng kapalaran. Ikaw, anong ibig mong sabihin? Sa buhay ng tao sa mundo, ang kapalaran ay parang ilog. Patuloy na umiikot. Ang yaman mo ngayon ay dahil naipon mo ang 7 bahagi ng kapalaran. Ngayon, kailangan mong gamutin ang iyong anak na babae gamit ang kapalaran. Bilang kabayaran, ito ang siklo ng langit. May tagumpay, may kabiguan. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Anong kalahating buhay na kapalaran? Wala namang kwenta, puro kasinungalingan. Xiaowan, bilisan mong paalisin siya. Lolong, tatay, kailangan mong maniwala kay Ginoong Qin. Talagang may paraan siya para mailigtas si Yue. Xiaowan, dahil sa respeto ko sa iyong lolo at kay Yue, pinayagan kitang papasukin. Ang taong ito, kung magpapakabobo ka pa rin dyan, huwag mong sisihin ang pamilya kong Sun. Dahil hindi ka binigyan ng respeto. Isang hangal na tao na walang alam sa sarili. Nawala na ang kaluluwa niya. Malapit na siyang mamatay. At nagsasalita pa rin ang walang kwenta dito. Umalis ka na agad. Ginoong Qin, talagang walang ibang paraan para mailigtas si Yue. Tumanggi siyang makipagkalakalan. Walang duda na silong Yue ay nasa panganib. Ginoong Lisi, hindi ko alintana kung anong paraan ang gamitin mo. Dapat mong pagalingin ang aking anak na babae. Lahat ng bagay sa mundo ay may kapalit. Akala mo ba ay makakaiwas ka sa kalakalan? At mapapanatili ang lahat ng mayroon ka? Ngunit hindi mo alam na mas marami ang mawawala kaysa sa makakamit. Yue, aking anak na babae, hindi mo maiiwan si Papa. Pumanaw na si Yanyi. Long, hindi ito possible. Hindi mamamatay ang anak kong babae. Yue. Sandali. Ginoong Qin, pakiusap, huwag kang umalis. Anong nangyari? May pag-asa pa ba ang anak kong babae? Basta magbigay ka lang ng sapat na pusta. Pwede kong buhayin muli ang anak mo. Handa akong makipagpalitan. Gusto kong mabuhay ang anak ko. Kalahating buhay na kapalaran, di ba? Ibinibigay ko sa iyo ang kalahating buhay na kapalaran. Pakiusap. Ibalik mo ang buhay ng anak ko. Yan ang kabayaran kanina. Ngayon, ang iyong kalahating kapalaran. Hindi na sapat. Anak. Ako ang may kasalanan kung bakit ka namatay. Kung alam ko lang sana. Bakit pa noong una? Hindi sapat. Sabi mo, ano pa ang gusto mo? Isama pa ba ang buhay ko?
Isama pa ang 10 taon ng aking buhay. Sapat na ba? Sapat na ba? Sigurado ka ba? Ang buhay ng tao ay parang umaagos na tubig. Kapag nawala, hindi na bumabalik. Gagamitin mo ang sarili mong 10 taon ng buhay para buhayin siya muli. Karapat-dapat ka ba? Karapat-dapat. Basta mailigtas mo ang anak ko. Handa akong ibigay ang lahat ng halaga. Kung ganoon, tapos na ang kasunduan. Tandaan, ang kapalaran ay parang laro ng chess. Walang pagsisisi sa bawat galaw. May natitira ka pang 15 taon ng buhay. Ngayon, ilalabas mo ang 0 taon. Mananatili ka na lang ng 5 taon na buhay. Sigurado ka bang makikipagpalitan? Sigurado ako. Kahit 1 taon lang ang buhay ko. Handa akong tanggapin. Kung ganoon, simulan na natin ang palitan. Pirmahan mo ang pangalan mo. Agad na magiging epektibo ang kasunduan. Nabuo na ang kasunduan. Sining ng Diyos. Ito ay talagang sining ng Diyos. Diyos ko. Napakakamangha-mangha. Ginoong Qin. Talagang 1 tao ng Diyos. Ako. Talaga. Ako'y tumanda ng 0 taon. Long Yue. Gumising. Long Yue. Gumising. Hindi pa nagigising. Sinungaling. Ibalik mo ang buhay ng anak ko. Huwag magpadalos-dalos. Maghintay ka pa. Tatay. Ano ang nangyayari sa akin? Yue. Gising ka na. Ang ganda. Totoo ba ito? Siya ang tatay ko. Ang ganda. Gising na ang anak kong babae. Nararamdaman ko ang katawan ko, na hindi pa kailanman ganito kaganda. Tay, ang sakit ko. Gumaling na ba ito? Si Ginoong Qin ang nagligtas sa'yo. Ginoong Qin, ako ang may kasalanan na hindi nakakita ng tama. Napalito ko kayo noon. Salamat po sa pagligtas sa aking anak na babae. Napakalaking utang na loob. Long Jiang, hindi malilimutan. Hindi na kailangan. Ito ay isang transaksyon lamang. Xiaowan, kailangan ding magpasalamat si Tio Long sa iyo. Kung hindi dahil sa pagdala mo kay Ginoong Qin, hindi sana kami nagtagumpay. Hindi ka talaga makakatakas sa 1 tatlo. Sabihin mo, kanino ka nakipag-ugnayan? Sa kanino ka nakipag-ugnayan? Sabihin mo, kanino ka nakipag-ugnayan? Sa kanino ka nakipag-ugnayan? Ako. Ginoo Qin, anong ibig sabihin yan? Anong transaksyon yan? Anong ginawa mo? Alam mo sa sarili mo. Rainy, magsalita ka na. Ginoo Qin, ano ang ibig sabihin yan? Anong transaksyon ito? Yue. Magsalita ka na. Maaari kitang iligtas ng 1 beses. Ngunit ang taong iyon ay hindi susuko ng basta-basta. Talaga bang gusto mo ng 3? Yue. Magsalita ka. Nag-aalala si Tatay San. Ano ba ang nangyari? Ginoong Qin. Ano ba talaga ang nangyari? Ginamit niya ang kanyang kaluluwa. Kapalit mo ang natitirang bahagi ng buhay mo na maging masagana ang iyong pamilya. Yue. Totoo ba ito? Tatay, natatakot na ako. Tulungan mo ako. Natakot na ako. Tulungan mo ako. Papa, gago kang bata ka. Bakit ka ang tanga-tanga?
Sakit na ako simula pagkabata. Alam kong hindi na ako magtatagal. Lahat ng barko, nawawala sa dagat, na, Ginoo. Buong rescue team ay lumabas na. Hindi pa rin natagpuan. Tapos na. Ang yaman ng pamilya Long sa 3 henerasyon ay mawawasak sa aking mga kamay. Sana makatulong ako sa tatay. Sana nga. Ikaw. Matutulungan kita ang tatay mo. Pero may kailangang palitan tayo. Sino ka? Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga ay, gusto mo bang tulungan ang tatay mo? Basta mailigtas lang ang tatay ko. Kahit na kailangan kong mamatay, handa akong gawin iyon. Sabi niya pwede tayong makipagkalakalan. Para makabalik ang inyong armada. Nang ligtas. Ngunit kailangan kong ialay ang aking kaluluwa sa kanya. Para sa inyo, nakipag-ugnayan na ako sa kanya. Tanga kang bata. Bakit ang tanga mo? Ayaw ng tatay ko na mabankrupt. Ayaw niyang makita kang masaktan. May kapalaran ang buhay. Ang siklo ng buhay ay hindi tiyak. Ang buhay ay paulit-ulit at hindi tiyak. Ang mga mortal ay palaging naniniwala na kaya nilang baguhin ang kapalaran sa kanilang sariling lakas. Ngunit hindi nila alam na ang kapalaran ay may nakatakdang halaga na. Ginoong Qin, pakiusap, tulungan niyo po ako, iligtas niyo ang aking anak na babae. Handa akong gawin ang lahat ng sakripisyo. Pakiusap, ililigtas mo ba ang anak ko? Handa akong gawin ang lahat ng sakripisyo. Tatay. Sino ang misteryosong tao? Hindi ko alam. Noong nagkakasundo kami, nakikita ko lang ay isang taong nakasuot ng itim na balabal, na lumitaw sa harap ko. Ang iba pa. Ako lang, hindi ko na alam pa ang lahat. Ginoong Qin, yung taong yun sabi hindi siya susuko. Anong ibig sabihin nun? Kakakakuha ko lang ng kaluluwa ni Long Yue. Sa tingin ko, yung misteryosong tao ay napansin na iyon. Sa palagay mo, iiwan niya ang kaluluwa na nakuha niya nang basta-basta. Gino, pakiusap, tulungan mo ang anak ko. Huwag mong hayaan na ang mga taong nakasuot ng itim ang magdala ng kanyang kaluluwa palabas. Gino, pakiusap, tulungan mo ako. Ayaw ko ng 3. Alam ko na mali ako. Ang kalakalan ng Giducheng. Walang sinuman ang makakasira. Magpakakampante ka. Yung taong nakasuot ng itim. Wala nang pagkakataon. Salamat, Ginoong Qin. Ito ang sertipiko mula sa idyotong bangko. Hawakan mo ito. Ikaw ang may hawak. Ang kapalaran ay parang kandado. Ang sanhi at bunga ay parang tanikala. Kapag muling lumitaw ang misteryosong tao, kailangan mo lang ipakita ang sertipiko. Ako ay lalabas agad-agad. Salamat, Ginoo Qin. Tandaan mo, ang kapalaran ay hindi libre. Lahat ay may kapalit. Ngayon, inililigtas kita. Dahil sa'yo, may hindi pa tapos na karma. Kung makipag-ugnayan ka pa rin sa masasama, kahit na ako pa. Sa kakaibang pawn shop, hindi ka na siguro maililigtas pang muli ng ikalawang pagkakataon. Sabihin mo, paano naging ganyan ang apo ko? Sa lolo, nakita ko mismo noong araw na iyon, isang binatang tinatawag, Qinzai, na pumatay kay Zhu Xiao. Tama nga, pati na. Si Sun Changqiu ng pamilya Sun sa Jiangsheng ay ganoon din. Ang mga tauhan ni Qinzai. Ayos, Qinzai. Naglalakas loob na saktan ang mga tao ko sa zoo. Ipag-utos mo na, agad na mag-ipon ng lahat. Kung ang Sun pamilya ay hindi magbibigay kay Qinzai, siguradong gagawin ko ito. Lupigin ang pamilya Sun. Siya ang Panginoon ng bahay. Ginoo Qin, katatapos ko lang malaman, malakas ang puwersa ng pamilya Zhu para maghiganti kay Zhao Chengje. Pamilya Zhu, may paraan ka ba upang makuha ang 300? Ginoong Qin, ang buong pamilya ng Sun ay handang ipagtanggol ang buhay. Tumayo ka na. Walang dahilan para ganyan. Ang simpleng pamilyang Zhu ay hindi sapat para maging alalahanin ko. Ngunit ang pamilya Zhu ay matindi ang lakas. Talaga bang kampante ka? Ang kapalaran ay parang laro ng chess. Pamilya Zhu ay isang piraso lamang. Hindi makakagawa ng malakas na alon. Mag-alala ka lang, may sarili akong paraan sa puso ko. Ang tunay naman na laro ng chess ay ibang tao.
dumating na ang taong iyon. Maliit na dalaga, ang iyong kaluluwa, ay tiyak kong makukuha ngayong gabi. Ano itong bagay na ito? May ingay sa silid ng binibini. Tulong, tao. Dahil nandito ka na. Huwag ka nang umalis. Sino ka? Na nagtatangkang sirain ang aking plano. Si Long Yue ay aking kliyente. Ang kanyang kaluluwa ay hindi mo maaaring hawakan. Hanapin ang tatlo. Ikaw. Ikaw ba ay mula sa idubangko? Oh, ang bilis mong malaman. Mukhang maganda ang kanilang promosyon. Medyo interesante. Mananatili na lang tayo dito, dahil gusto mong hulihin ako. Gusto mong tumakbo, hindi ganun kadali. Gumawa ng plano, makikipaglaban ako sa'yo. Laban sa batas ng kalikasan. Sa huli, sarili nilang kasalanan ang kanilang kapahamakan. Itim na robe, ang kapalaran mo. Dito na nagtatapos. Punitin mo siya. Kalat. Gusto mong umalis? Pinayagan ba kitang umalis? Dahil nakita mo na ako. Hindi na kita pwedeng iwan. Pumunta ka na sa tatlo. Dahil hindi makuha ang kaluluwa ng batang yun. Gamitin mo ang kaluluwa mo para gawing pataba. Talisman ng kaluluwa. Paano mo nakuha ang soul coin? Ikaw ang bagong tagapangasiwa ng Ido Pawn Shop. Mukhang malalim ang iyong kaalaman tungkol sa Ido Pawn Shop. Sayang. Masyado kang marami ng alam. Pakawalan mo na ako agad. Sasabihin ko sa'yo kung may mangyari sa akin. Ang Yido Bank, hindi sigurado na mapoprotektahan ka nito. Ang lumalaban sa kapalaran. Sa huli ay siya ring magdurusa kung pinili mo ang landas na ito. Dapat mong naisip ang kahihinatnan ngayon. Sabi mo, sino ka ba talaga? Haha. Huling bangko, kayo ay itinuturing na pinakamataas sa mundo. Sa totoo lang, katulad lang namin. Isang grupo lang ng mga taong hindi makakita sa liwanag. Sino ka ba talaga? Hindi ko sasabihin sa'yo. Huwag mong asahang makakuha ng kahit anong impormasyon mula sa akin. Wala kang makukuha. Karma at siklo. Sa huli, hindi makakaiwas sa paghukom. Ginoo Qin, ayos na ba ang anak ko? Ang pangunahing salarin ay 3 na. Tapos na ang transaksyon. Salamat, Ginoo Qin, sa pagliligtas sa buhay ng anak ko. Ako si Long Jiang. Mula ngayon ay tapat na ako. Ginoong Qin, handang harapin ang anumang panganib. Hindi ako magdadalawang isip. CJ, simula ngayon, gagawin ang lahat ng makakaya para malaman ang katotohanan. Ang medal na ito ng Taiji, ang pinagmulan sa likod nito. Mag-alala po si Ginoong Qin. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Sige na. Ginoong Qin, dumating na ang hukbo ng Zhao sa Jiangsheng. Napakalakas ng kanilang pagdating. Mga alitan sa mundo ay walang iba kundi ang kasakiman. Kung ganun, hayaan silang makakita kung ano talaga ang tunay na kapangyarihan. Hindi dapat labagin ang tadhana. Hindi maaasahan ang puso ng tao. Kung ganun sila, pinili mo ang landas na ito. Kaya hayaan na nilang mangyari ang kanilang sariling kapahamakan. Son Changqiu, lumabas ka na dito. Kuya Zhao, talaga bang totoo? Gusto mong makipag-away kay Ginoo Qin? Nakatulog na ang apo ko. Si Qinzai, kailangan niyang lumabas at humingi ng tawad. Son Changqiu, ibibigay ko sa'yo 3 oras. Ibigay mo si Qinzai. Kung hindi, aalisin ko ang pamilya mo.
Huwag kang mangarap. Ginoong Zhao. Sinasabi ko sa'yo, huwag kang magkamali. Si Ginoong Qin ay isang Diyos. Zhao Chengji. Nang aabala sa kapangyarihan ng langit, ay nagdadala ng kapahamakan. Kung magpumilit ka pa ring hindi makinig, ikaw lang ang magdadala sa iyong kapahamakan. Mahal kong maliit. Hindi ka pa rin nakikinig. Pakikinggan ng lahat. Ngayong gabi, papatayin natin ang pamilya Sun. Papatayin natin ang pamilya Sun. Ha ha ha. Alaynan, naiintindihan ko na. Ginoo. Ngayon, ang pamilya Sun at pamilya Zhu ay opisyal nang nagdeklara ng digmaan. Delikado ang sitwasyon. Huwag mag-alala. Hindi magiging matagumpay ang pamilya Zhu. Bunga ng mga sanhi at bunga sa mundo. Lahat ay may nakatakdang kapalaran. Si Zhu Hongtu ay matigas ang ulo. Walang iba kundi ang paghukay ng sariling libingan. Ginoo. Ngayon tayo ay nandito. May isang bahagi pa ng ugnayang ito. Kailangan tapusin na. Hindi pa tapos ang ugnayan. Yung sira-sirang karinderya na to, mayroon bang bagay na karapat-dapat na pinapahalagahan ng Ginoo? Dalhin mo na sa taas. Ayusin mo. Hindi maayos ang pagkakaayos. Wala akong ibibigay na kahit isang sentimo sa'yo. Ganito lang kaliit na bagay. Nag-aaksaya ng oras. Bilisan mo at dalhin mo ito sa itaas. Iayos mo. Hindi maayos ang pagkakaayos. Wala akong ibibigay na kahit isang sentimo sa'yo. Naiintindihan mo ba? Dumating na. Yo! Hindi ba si Kinsey iyon? Bakit nandito ka? Kumakain ng noodles. Nasa labas. Hindi na makalabas. Tama ba? Dahil sa dati kong pagtrabaho dito. Bigyan mo ako ng noodle shop. Ipapangako kung hindi ako magsasalita ngayon. Kahit na ang Ginoo ay minsang nagtrabaho dito. Yung may-ari ng shop, talagang hindi niya nakilala ang galing. Eto. Kinsey. Akala mo sino ka? Hanapin mo si San. Bakit naglakas loob kang sumpain ako, San? Bastos. Naglakas loob kang maging di magalang sa guro. Napakalaking kawalang galang. Nasa rescue ang sir. Ito ay isang biyaya para sa'yo. Batang lalaki. Nakikita kong mukhang matino ka. Bakit ka sumama sa taong ito? Nananloloko. Hindi pwedeng pag-usapan ang yelo sa ilalim ng isang insekto. Ang hangal hindi pwedeng magsalita ng daan. Tumigil ka. Nabisto na kita. Gusto mong tumakbo, di ba? Kinsey, sa pagkakataong ito, hindi kita palalampasin. May-ari ng tindahan. Walang anuman. Ayan, Gil. Boss, ang mga hangal ay hindi dapat malaman. Ang mga bobo ay hindi maaaring iligtas. Lahat ng tao ay nakatuon sa panlabas. Ngunit hindi nila alam na ang sanhi at bunga ay nakatakda na. Sayang. Tara na. Ayos lang ba? Ginang. 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 Ginoong Qin. Sa wakas nakarating ka na. Malupit ang pag-atake ng pamilya Zhu. Malaki ang aming naging pinsala. Nasaktan pati si Lolo. Tara. Dalhin mo ako para makita si Lolo mo. Tatay, tiisin mo muna. Tatay, tiisin mo. Ginoong Qin. Dumarating na agad. Ginoo. Tatay, dumating na ang Ginoo. Ginoong Qin. Dumating ka na. Bagamat dumaan ang pamilya Sun sa matinding laban. Hindi naman kami nagbigay ng kahihiyan sa Ginoo. Pamilya Zhu, hindi rin nakakuha ng anumang bentahe. Ginoo. Pakiusap. Pakitulungan niyo po ako na iligtas muli ang aking ama. Kayo ay tapat sa akin. Siyempre, hindi ako. Mananatiling walang ginagawa. Bakit parang gumanda na ulit ang pakiramdam ko? Talagang may kapangyarihan ang Ginoo. Talagang napakamakapangyarihan ang Ginoo. Sa buhay ni Son Changqiu. Nangakong susunod ng 3 beses. Maraming salamat, Ginoo Qin. Mga anak ng Sun, sumama ka sa akin. Ngayon ay laban sa pamilya Zhu. Walang makikipag-ayos. Hindi na kailangan. Sobra na ang ginawa ninyo para sa akin. Sapat na iyon. Ngayon, ako na ang bahala. Pasukin ang loob ng tahanan ng mga Sun. Lahat ng mga Sun.
Walang natira. Patay, patay, patay. Pamilya Zhu. Dapat silang mawala ngayon. Ang mga tao ay madalas na nakakapit sa galit, ngunit hindi nila alam na ang galit sa huli ay babalik sa kanila. Ngayon, ako ang kikilos para sa katarungan ng langit. Pupugutan ko ito ng walang katapusang sanhi at bunga. Ginoo, kailangan mo ba ng tulong ko? Hindi na kailangan. Tiyak na ang laban na ito. Kailangan mo lang tumingin. Opo. Si Zhu Hongchu. Ang iyong daan, dito na nagtatapos. Mga tao ng pamilya Sun, pumunta sa 3, patayin ang mga walang galang sa Ginoo. Pamilya Zhu. Walang kaalam-alam. Sino ka ba talaga? Bakit ka nakikialam tungkol sa akin at sa pamilya Sun? Zhu Hongchu. Hindi ka ba palaging pipilitin mo bang ipasa ang aking pamilya? Ngayon, narito na ako. Ikaw ba si Qinzai? Ikaw ang pumatay sa aking apo. Chengyi. Zhao Chengyi. Nangahas kang labagin ang galit ng langit. 3 bagay ang nararapat. Ang kanyang 3 ay isang bahagi ng siklo ng sanhi at bunga. Hahaha. Ayos. Ayos lang. 3 darating. Bakit ikaw ay mayabang pa? Halika na. Gawin mo siya. Walang katiyakan sa mundo. May kapalit ang bawat gawa dahil sa iyong pagkamangmang. Kaya't gawin mo na. Zhu Hongchu, ang kasakiman at galit. Matagal nang nabalot sa iyong mga mata. Ngayon ang iyong kapalaran ay bunga ng iyong sariling ginawa. Hindi maaaring. Ako, paano ako matatalo? Lahat ng bagay sa mundo ay may nakatakdang kapalaran. Ang iyong landas ay dito na nagtatapos. Hindi. Qinzai. Hindi kita palalampasin. Lolo. Wan-er. Gino. Sa kanyang pagtulong ngayon, hindi lang niya nailigtas ang pamilya Sun, kundi pati na rin ang aming nakita. Ang kanyang lakas, ganitong pagkakaroon. Kung makakagawa tayo ng masigit pa. Lolo, ang ibig mong sabihin ay, Wan-er ay isang matalinong bata. Ang hinaharap ng pamilya Sun ay nasa iyong isipan. Ginoo, madilim na ang gabi. Si Wan-er ay nagpainit ng isang bote ng alak para sa inyo. Si San Juan, ngunit sa gabing ito, parang may iniisip ka. Ginoo. Wan-er, gusto ko lang sanang magpasalamat sa tulong ninyo sa pamilya Sun. Maraming paraan ng pagpapahalaga na maaari mong piliin. Alin ang napili mo? Ginoo. Bumaba si Wan-er na maging inyong babae. Ang tanging hiling ko lang ay mapanatili ninyo ang proteksyon sa Sun family. Sun Wan, dapat mong pag-isipan ng mabuti, makipagpalitan sa akin. Wala nang paraan pabalik. Nais na ni Wan-er na malinaw ang isip, na maging babae ng Ginoo ay karangalan ni Wan-er. Kung ganoon, sundin na lang ang iyong nais. Natatakot ka ba? Nariyan ang Ginoo. Hindi natatakot si Wan-er. Sige, ipakita mo sa akin kung gaano katatag ang iyong determinasyon.
Gising na. Esan. Ginoo. Kabi-kabila. Pagkatapos na nakaraang gabi. Ikaw ang akin. Kinabukasan ng pamilya Sun. Ako ang magpoprotekta. Salamat po, Ginoo. Wonder. Hindi ko po kayo bibigyan, Ginoo. Simula ngayon, pamilya Sun. Magkakaroon ng bagong yugto. Magpahinga ka ng mabuti. Ginoong Qin, magandang umaga. Nakapagpahinga ka ba ng maayos kagabi? Napakabait ng Pangulo ng Pamilyang Sun. Kagabi, si Sun Wan ay akin na. Mula ngayon, siya at ang Pamilyang Sun ay nasa ilalim ng aking proteksyon. Maraming salamat sa iyong kabutihan. Si Wan Er ay makakatanggap ng iyong pabor. Ito ay kanyang swerte. At ito rin ay karangalan para sa aming Pamilyang Sun. Ako ay magbibigay sa Pamilya Sun ng isang hindi matatawarang yaman. Pero kailangang tandaan, kung magtatangkang magkamali, ang kapalit ay nasa kanilang kamay. Mga ngasiwa, huwag mag-alala. Ang buong Pamilya Sun ay susunod sa inyong utos ng buong puso. Walang ibang intensyon. Ginoo. Ang laban kagabi, ang mga tao na ipinadala ng Pamilya Zhu ay tuluyang natalo. Walang nakaligtas. Ang mga ari-arian ng Pamilya Zhu ay napalibutan at nawasak na namin. Ang natitirang mga miyembro ng Pamilya Zhu, walang pinuno. Hindi na ito malaking problema. Ngayon ay bumagsak na ang Pamilya Zhu. Maaaring sumunod ang Pamilya Sun sa pagkuha ng kanilang mga ari-arian. Palawakin ang kanilang kapangyarihan. Alanan lang. May isang bagay na medyo kakaiba. Sabihin mo, noong nilinis ang labanan kagabi, si Zhu Hongtu ay nawala. Si Zhu Hongtu ay nawala. Nga. Sinuri namin ang buong larangan ng digmaan. Walang bakas. Mukhang hindi ito basta-basta. Ang ibig sabihin ng Ginoo. Si Zhu Hongtu, bagamat siya ang pinuno ng Zhu. Ngunit sa kanyang lakas, imposible talaga. Kagabi, sa ganitong sitwasyon nakatakas. Mukhang may tao sa likod ang nakikialam. Siguro, may nakatagong kapangyarihan pa ang Zhu family. Sino man ang may lakas ng loob sa harap ko na maglaro ng ganitong mga kalokohan ay tiyak na magdadala sa sarili nilang kapahamakan. Puno ng Son. Ipagpatuloy mo ang pagsisiyasat sa kinaroroonan ni Zhu Hongtu. Kasabay nito, maghanap ng tao para magbantay sa natitirang puwersa ng Pamilyang Zhu. Anumang kilos. Kung may kakaiba, agad na iulat. Si Ginoong Qin ito. Ha. Kung hindi dahil sa mahal na Ginoo, ibigay mo sa akin ang jade pendant na ito. Hayaan mong makalayo ako sa kasinungalingan. Matagal na akong pumanaw sa ilalim ng lupa. Hindi ako natalo. Basta't buhay pa ako. Hindi pa tapos ang laro na ito. Ha. Ha. Sa aking dugo. Gisingin ang Diyos. Sa aking kaluluwa. Para sa lakas. Pagpupugay sa Diyos na may kapangyarihan. Ang iyong handog. Ako ay nasiyahan. Sabihin mo na, ano ang gusto mo? Humingi sa Diyos. Bigyan ako ng kapangyarihang maghiganti. Gusto kong saktan si Kinsay ng personal. Para sa paghihiganti sa aking apo. Alam mo ba kung sino si Kinsay? Sino man siya, bahala na ako sa kanya. Wala akong pakialam kung sino siya.
Pinatay niya ang apo ko. Wasakin ang pamilya ko, Zhu. Ako lang ang gusto niya. Gusto niyang patayin siya. Sa kasalukuyang sakripisyong ibinibigay mo, malayo pa rin ang kulang. Hiling ko sa mga Diyos na maawa. Basta mapatay lang si Sankin para mapigilan. Handa akong ibigay ang lahat. CJ, ihandog mo ang iyong kaluluwa. Ang aking kaluluwa. Paano? Natatakot ka na ba? O sinasabi mo? Ang iyong pagnanasa sa paghihiganti. Ganito lang naman talaga. Ako'y handa. Basta mapatay ko lang ang Sankin. Handa akong ialay ang aking kaluluwa. Ha 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 ha. Kung ano ang iyong nais, bigyan ka ng walang hanggang lakas. Ituloy mo ang iyong paghihiganti. Ha 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 ha. Kinzai. Sa pagkakataong ito, papalagpasin kita ng dugo sa dugo. Ha 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 ha. Ha ha ha. Ito ang pakiramdam ng kapangyarihan. Kinzai. Dumating na ang iyong katapusan. Ipaparamdam ko sa'yo kung ano ang tunay na kawalang pag-asa. Sa loob lamang ng ilang buwan, mula sa isang pangalawang uri ng pamilya, biglang naging isang makapangyarihang pinuno. Talagang hindi ka pani-paniwala, pati na rin ang ilang bilyonaryong korporasyon ay nasa kontrol ng pamilya Sun. Sa pagkakataong ito, hindi alam ang pamilya Sun. Mayroon bang malaking galaw muli? Marahil, gusto nilang ipahayag ang kanilang katayuan. Pagkatapos ng lahat, wala nang makakagalaw. Sa pamilyang Sun ngayon, ang pamilyang Sun ay ang naghahari ngayon. Tiyak na magiging mas maganda pa ang kinabukasan. Ginoo. Nagsimula na ang salu-salo. Talaga bang ayaw mong magpakita? Sa ganitong okasyon, ang kulang nila ay isang anino ng pamilya Sun. Hindi ako iyon. Ngunit, sa puso ni Warner, ang Ginoo ang tunay na bida. Walang ikaw, walang pamilya Sun, at ang kaluwalhatian ngayon. Matalino ka, at may malasakit. Makapaglingkod sa Ginoo. Ang pinakamalaking kaligayahan sa buhay ko ay si Warner. Ginoo. Warner. Naway palagi, ako'y nasa iyong tabi. Naglilingkod sa iyo. Maghanda ka na lang, Ginoo ng pamilya Sun. Huwag nang masyadong mag-alala sa ibang bagay. Si Ginoo. Lahat ng kayamanan ni Warner ay pag-aari ninyo. Maraming salamat sa pagdalo ninyo. Sa pagtitipon ngayong araw, para ipagdiwang ang bagong simula ng pamilya Sun. Pangalawa, para makipagtulungan sa inyong lahat, at sabay-sabay na umunlad, at lumikha ng kadakilaan. Walang anuman, pamilya Sun. Isang karangalan ang makipagtulungan sa inyo. Para sa aming iyon, Son Changkyu. Talagang marunong gumawa ng palabas. Lolo. Sundin lang ang mga utos ninyo. Sa kabila ng lahat, hindi siya makakalabag sa inyo. Ang mga bagay dito, ayos siyang mag-aasikaso. Gagawin ko rin ang lahat para tulungan si Lolo. Hindi ko bibigyan ang iyong inaasahan. Alaynan. Ginoo. Ngayong gabi, pwede mo ba akong samahan ng mas matagal? Sige lang. Alaynan. Son Changkyu. Son Changkyu. Ikaw, ang cute mo. Mukhang marunong kang mag-enjoy. Zhou Hongtu. Bakit ka nandito? Para kunin ang buhay mo. At si Kinzai. Kailangan din niya ng tatlo. Si Zhou Hongtu. Sa kakayahan mo lang, gusto mong makitang aming amo. Gusto mong makitang aming Panginoon. Unahin niyong lampasan ang akin. Ha ha ha. Sa inyo lang dalawa. Aakalain niyong haharangin ang daan ko. Ha 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 ha. Napakahina. Kinzai. Ikaw na duwag. Lumabas ka na dito. Lumabas ka na.
Zhou Hongchu. Sabi nila. Hinahanap mo ako. Lesiu. Kinzai. Sa wakas, pumayag kang magpakita. Kung nangahas kang pumunta, dapat kang maging handa sa kamatayan. Hahaha. Huwag magyabang. Ngayon gusto kong makita. Kung sino ang mamamatay, ikaw ba o ako? Ayon sa iyong hiling. Hindi possible. Paano ka naging ganito kalakas? Hindi possible. Paano ka naging ganito kalakas? Akala mo ba? Dito na matatapos ito. Enye. Walang saysay ang iyong pakikipaglaban. Ayos. Ngayon, gusto kong ipatikim sa iyo. Kung ano talaga, ang tunay na kapangyarihan. Hahaha. Dugo ng altar na teknik. Dumarating ang tunay na Diyos. Zhou Hongchu. Mahal na Diyos, nandito ako. Siya si Kinzai. Mahal na Diyos talaga. Ang taong ito ay may hindi matutuklasang lakas. Mangyaring mahal na Diyos, tulungan mo ako. Ikaw, ang bagong tagapagmana ng Edo Money Exchange. Sino ka? Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga ay hindi ka pa karapat-dapat malaman. Mga tao na nagtatago at naglalantad. Nagmamalaki pang humarap sa akin. Hahaha. Dahil dito, ikaw ang pumalit sa Idujin Bank. Ngayon ay gusto kong makita kung mayroon ka talagang kakayahan. Sa ganitong antas lamang, aakalain mong susubukan mo ako. Medyo interesante. Mukhang mas malakas ka kaysa sa inaakala ko. Dito natitigil ito. Paano posible? May ganitong lakas ka pala. Akala mo, ang tagapagmana ng Yidu Money House ay hindi mo basta-basta matutuklasan. Kinzai, nabigo akong tantiyahin ka. Ngunit, ito ay simula pa lamang. Magkikita pa tayo muli. Sa susunod na pagkakataon, sisikapin kong ipakita sa iyo ang tunay na kapangyarihan. Hahaha. Mahal na Diyos, hindi mo ako may iwan. Ang iyong Panginoon ay sumuko na sa iyo. Zhou Hongchu, dapat na itong matapos. Kinzai, laban tayo. Mga aliping langgam. Hindi alam ang sarili nilang hangganan. Ang nangyari ngayon, dito na nagtatapos. Sino man ang maglalabas ng kahit isang salita, patayin. Bakit? Bakit ang anak kong babae? Maliit pa siya. Pakiusap, Diyos ko. Handa akong ialay ang buhay ko. Kapalit ng sa kanya, pakiusap na. Ililigtas mo ba ang aking anak na babae? Gamitin ang iyong buhay. Kapalit ng kanyang buhay. Sang-ayon ka ba? Sang-ayon ako. Basta mabuhay ang aking anak na babae. Gagawin ko ang lahat ng gusto ko. Gamitin mo ang 30 taon ng iyong buhay. Palitan siya ng muling pagsilang. Handa ka ba? Handa ako. Basta't mabuhay ang anak ko. Ano ang halaga ng 30 taon ng buhay? Nagawa ang kasunduan. Nanay, ano nang nangyari sa akin? Bakit ka naging ganito? Walang anuman, walang anuman. Nandito si Mama. Huwag kang matakot. Dahan-dahan ka lang. Mama, pwede ba huwag mo na akong sundan? Kaya ko naman mag-isa. Nahihiya ako sa ginawa mo. CJ, hindi ka susundan ng nanay mo. Ikaw lang.
Mag-ingat ka. Gamitin mo ang 30 taon ng buhay mo para makuha ang kanyang muling pagsilang. Ngayon, sinasabihan ka niya. Nagsisisi ka ba? Hindi ako nagsisisi. Basta't makakabawi. Ang anak kong babae, handa akong gawin ang kahit ano. Sinasabihan ako niya, dahil hindi siya nakakaintindi. Ang pagmamahal ko sa kanya, ngunit hindi ito nakakaapekto sa aking damdamin para sa kanya. Ang pag-ibig ay talagang isang pagbibigay na walang hinihinging kapalit. Ngunit ang mga tao ay madalas na nakatuon sa pagtanggap, na nalilimutan ang pagbibigay. Ang iyong pagpili ay nagpakita sa akin ng dalisay na pagkatao. Marahil nga, para sa akin. Basta buhay ang anak kong babae, lahat ng ginagawa ko ay sulit. Sa mga palitan sa mundong ito, karamihan ay para makakuha, ngunit ang iyong pakikipagpalitan ay para magbigay. Ang ganitong pagpili ay bihira at napakahalaga. Salamat, Ginoong Qin. Walang anuman. Kalakalan. Talaga namang isang pagpipilian ito. Pumili ka, na sa tingin mo ay sulit. At ako, ay saksi lamang sa halaga ng pagpili na ito. Ginoong Qin, may mga palatandaan na sa piraso ng jade na ito. Ayon sa investigasyon, ang piraso ng jade na ito ay simbolo ng tagapangalaga ng hangganan. Tagapangalaga ng hangganan ay isang nilalang na nagpapanatili ng balanse sa mundo. Sila ay makakapaglakbay sa pagitan ng mundo ng buhay at kamatayan. Kontrolin ang buhay. Tagapangalaga ng hangganan. Kawili-wili. Sa mundong ito, mayroon pang ganitong mga nilalang. Mukhang ang mundo natin ay mas komplikado kaysa sa inaasahan ko. Sir, kailangan pa bang magsagawa ng karagdagang investigasyon? Mga palatandaan ng tagapagbantay ng hangganan. Hindi na kailangan. Sila na mismo ang hahanap sa atin. Ang transaksyon sa ibang mundo na pawnshop, tungkol lamang ito sa puso ng tao. Hindi ito tungkol sa mga lihim ng langit. Ginoong Qin, may gusto akong sabihin sa iyo. Sabihin mo. Qinzai, gusto kita. Hindi dahil sa transaksyon ng bangko. At hindi rin dahil sa tinulungan mo ako. Kundi dahil, ikaw ay ikaw. Son Juan, ang relasyon natin ay palaging isang palitan. Huwag mong seryosohin. Ang damdaming ito, hindi ko kailanman inisip na ito ay isang palitan. Nagugustuhan kita, ay sarili kong pagpili. Walang kinalaman sa palitan. Madaling magbago ang puso ng tao. Mas madaling magbago ang damdamin. Paano ka sigurado? Sa damdaming ito, hindi ka lang basta impulsive. Madaling magbago ang puso ng tao, pero hindi nagbabago ang tunay na damdamin. Marahil, sa tingin mo ngayon, na ang nararamdaman ko para sa iyo ay hindi talaga totoo. Pero gagamitin ko ang natitirang buhay ko para patunayan iyon. Taos puso ang aking pagmamahal sa iyo. Son Juan, alam mo ba kung ano ang ibig sabihin kapag kasama mo ako? Alam ko, ang mga pasaning dala mo, misyon ng bangko, nagdala ng mga bunga ng mundo. Ngunit hindi ako natatakot. Handa akong sama-samang pasanin ito kasama mo. CJ, kung ganon, tatanggapin ko ito. Ang damdaming ito mo. Talaga. Mahirap unawain ang puso ng tao. Mahirap makahanap ng tapat na puso, dahil handa kang makisama sa akin. Kaya't ako ay sasama sa iyo sa paglalakbay na ito. Qinzai, ano ang dapat kong pasalamatan? Matibay na pinili mo ako. Salamat din sa iyo, na pinaniwalaan mo ako, na ang pag-ibig sa mundong ito ay maaaring tumugon. Mga transaksyon sa mundo, karamihan, ay para lamang makuha. Pero ang tunay na pagmamahal, ay para magbigay.
ang iyong taos puso ay nagpakita sa akin ng ibang posibilidad. Kahit ano ang mangyayari sa hinaharap, nandito lang ako sa iyong tabi. Sasamahan kita palagi.